gamit sa Ginoo. Glory to God po. Pinagpapala tayo. Mas malaki ang binibigay natin sa iba. Maaaring ikaw ang pinakamataas na mag-tithe dito sa simbahan. Be or remain humble because God will bless you. Number 2, he has a rebellious attitude for God's ordained. Number 2, he has a rebellious attitude for God's ordained leader in the church. Hindi niya pamalikasan niya ang naplano. Nisukol siya sa ordained authority. Ang sabi niya, John sa verse 10, rating against us with malicious words. Paglayang nga sa Cebuano na namalikas, di mamalikasan sila, di sultian sila ng mga dautan na pulong, mga malicious. Kung sa Tagalog pa, nagpura, sinabihan ng mga masasama, masasakit na salita, yan ang ibig sabihin ng rating against us with malicious words. So, rebellious attitude toward God's ordained leader in the church. Yan ang kanyang kinaiya. Yan ang character niya, number 2. Number 3, he loved to have the preeminence in the church. Palagi niyang minanasa ang kanyang love sa kanyang buhay na siya palagi ang nasa taas. Siya palagi ang aktor, siya palagi ang center of attention. Hindi kada announce ng pastor, pinanglag, pangalan niya palagi ang itataka. O, palakpakan na to, si George Lopez, pinakamagaling sa lahat ng membro dito. Ayan ang gusto niya palagi. He loved to be the preeminence in the church. Now, ang salitang preeminence was used, but it's only applied to Jesus Christ. Amen. Colossians. Tignan natin ang Colossians, ginamit ang salita na ito, pero para lang sa Panginoon, kaya siya lang ang dapat may preeminence sa ating buhay. Colossians 1, verse 18. Follow me now. And he is the head of the body of the church. Sino yung masculine pronoun na hindi Christ. Kung balikada ko ng ibang mga versikulo, obvious naman, alam natin na he is the head of the church, of the body of the church, who is the beginning and the firstborn from the dead, that in all things he, meaning Jesus, might have the preeminence. Amen. Siya lang ang dapat sa taas. Siya ang dapat itugon. Siya ang dapat nato i-worship. Siya ang kataas-taasan ng Lord over us. Amen. But John Lopez used the term na hindi para sa kanya. He's carrying God's glory. Itong term na ito ay para lang sa Panginoon. Preeminence mean siya ang dapat itaas sa lahat ng lahat dahil siya ang head of the body, the church. He is Lord over all. Amen. He is the King Amen. and the Lord of Lords. But this man, number 3, ang kanyang character, he loved to have the preeminence in the church. Number 4, he has a superior and slanderous spirit. Superior na ang iyang espiritu, slanderous pa. Paano naging slanderous siya? Not only prating against us, balikan niyo ang verse 10, sa 3 John 10, sa middle na phrase na po, prating against us with malicious words, and not content therewith, hindi pa siya nakontento, neither that he himself received the brethren and forbideth them out, them that would and casted them out of the church. Islander niya na ang mga si John, ang mga leader sa church, ang mga kaitsuunan niya, ang mga member na ito, iya pa daot kanuman kay superior ang iyang espiritu. Minsan, from time to time, ang yawa, minsan, mudikta sa mga men ng mga churches ngayon. Bakit? Anong naging dahilan ng mga church split style? May naong mga men of the church na arangan o mautok din na gusto sa pawa ng pastor, gusto labawan ng pastor, kung hindi nagamit, mugawa sila dala nilang katuman sa simbahan. Ika naman, may mga membro naman na uto-uto, na tao ang sinusunod, susunod-sunod po dahil.
Jesus. Amen. At una-una ninyo ang church nyo naghahanap para sa inyo. And then sa isang idlat lang, ang tao lang ang naka-influence inyo. Doon ang loyalty ninyo. Instead ang loyalty ninyo doon sa Ginoo o sa simbahan na imo ipailaluman sa una. Kuyaw pa ng mga tao kami at takihon pa nila lang ang ilang home church. Lipat sila sa iban, kinabangan sila ng iban. Pining mga misyonaryo naging kabalo mo training. Pag may mugawas ko rin mag-graduate sa Bible school na ito, upirat tayo nila. Patudluon sa school, pag-prinsingon tayo, wala na sila naghago. Ako naghago na ng mga tawanan. Tilpok na na, nagdawat na naglimpyo. Dili nag-graduate sa St. Pedro na. Natinabang na sila, tapos atakimon pa nilang simbahan ko rin. Kung naghago sila, grabe na hinabuhay na sila para mag-pray lang, para maging tao lang, para maging servant, maging preacher. So sila lang ang magdakot. Ilalo ni San Marin, o bila ng kwarta. Dakuton ko para makuha nila. Praise the Lord, at least may part ko. Amen. May part na itong simbahan. Do not follow evil according to John. Ang evil niya refers to Eutychus, who was a superior and slanderous spirit. Number 5, he persecuted or cast out and persecuted the believers. Ay ibigyan mo pa, layas. Ako ng simbahan, layas mo, dito mo rin magsulong. Ibon niya, casted them out of the church. Huwag na idawat sila. Maybe one Sunday, mga membro na anak, andun siguro, nainubos siya, wala siya na. Natagdan ko pa si Garbo, kaya wala na natawag ngalan niya, si Jan at Yahi. Pag-abot niya, dumalayas niya mga membro. He cast him out from the church. He persecuted his brother or brethren in the Lord. Imbis na ang sanglibutan na mag-persecute, siya na noon ang nag-persecute dahil may personal interest siya na wala na yung pagka-preeminence niya sa simbahan. So that's good for this. Let's go to the last man. The fourth kind of Christian in the church. Positive ito, tatlo ang positive, isa lang ang negative. From time to time, ang mga negative, kay balansi ang Bible, di ka kapadagan ng yung track kung walang mga negative o positive sa battery mo. Amen? That's right. Sometimes mag-uul ka, mangluod ka, kaya sometimes may negative na mensahe, masakit ang mensahe, balansi ang mensahe. Dapat kabalutan ng right and wrong, kabalutan ng white and black. And sometimes lisod sa pastor na check and balance. Dahil minsan tayo ang ma-persecute. But I have learned na hindi ko pwede i-place ka mo kanan. I have to teach the truth for your own benefit and for your own good. Amen. And to preserve our church from apostasy. The last one is Demetrius. Murag may maayo ng mga ngalan no? Demetrius, Gaius. Bakit na dumog na may nagngalan yan. Ang Demetrius, murag may nakanatingan. Pero ang Gaius, murag wala pa. Itugot na mga anak at lalaki, Brother Anthony, Demetrius ang maayong anak, ang Gaius. Kung ang kayo anak, kapadulong, lalaki na, I suggest John Lopez Aguilar. Gaius or Demetrius, Brother John. Kumita na na, masasundon na. Magpagulgul na sa aktor manggul. Ipul-pito, manggul pastor. Ito po ang alamin, anong meaning ng Demetrius? Okay, si Demetrius, ang worthy na siya. The praiseworthy Christian. Amen. Amen? Praiseworthy ni siya. Ano man kina-praiseworthy? Tapos, dayon. Maunang untang gusto ni John Lopez. Pero personal naman ang gusto niya. Right. Siya man ang naghimo para lang i-praise siya. Tinitawag na wala siya naghimo niya. Pangandol niya para i-praise siya. Nagkataon lang na he's doing what is right and he was praised by John in 11. Meaning ng Demetrius. At ito sa amin ni Joy, Demetrius means loyalty. Amen. Yan ang kanyang pagkaganda. That's why praiseworthy di ay tapos dahil tapos sa Tagalog.
Dapat. Karapat-dapat na purihin. Praiseworthy. Karapat-dapat na purihin. Why? Because ang pangalan niya means loyalty. Nandot ni pangalan, loyalty. At bibihira kang makakita ng tao sa 1:100 o 10:100 lang ang ratio ng loyalty. Kung may 100 ka, nakulang. Kasi very hard yun, madali kang magsubok, madali kang mag-change, madali kang magkuhan sa ating kinabuhi. But as we grow in the faith, nagtungato, sige lang atoon, patuloy ang pag-aaral, ma-develop natin ang pagiging loyal ng Christian. And we can be praiseworthy Christian. I listed 4 things about Demetrius. Number 1, look at verse number 12. Verse number 12, Demetrius has a good report of all men and of the truth itself. Ye and we also bear record, and ye know that our record is true. Number 1, he has a good testimony before men. Amen. Magandang testimonyo niya sa harap ng tao. Pagdaan niya kung saan man, sasabihin, grabe nakaprestuhan, loyal na kayo, isang may pagsunod. Amen. Grabe na kayo sacrifice. He is always praised by men because he has a good testimony before men. And not only has a good testimony before men, but number 2, he has a good testimony of God or before God. Yung salitang Demetrius has good report of all men and of the truth. Now, who is the truth? Amen. Jesus is the truth. Amen. God is the truth. Therefore, not only he bears a testimony or a good testimony before men, but before God, pinagmamalaki din siya ng Panginoong Diyos. Amen? Yan ang dapat. Si Job isa sa halimbawa na he has a good testimony before God. Nung inakusa ni Satan si Job sa Old Testament, naglilingkod lang yan dahil marami ang buhay niya, maraming pagpapala binibigay mo sa kanya, testingan mo na siya, pag madadaan yan sa pagsulay, sa mga trials, sa testing, I assure you God, di ka na maglingkod sa iyo. Sabi ng Diyos, sulay, patunayan ko sa iyo na kung padaanan mo pa yung anak ko na si Job sa anumang trials at testing, patunayan ko sa iyo na mali ang akusasyon mo, Satan, patuloy na maglingkod sa akin yan. At totoo naman, inatak ng yawa si Job, kinuha ang mga anak na matay, kinuha ang mga ari-arian, walang naiwan kundi damit na lang sa kanyang katawan. Dapat magreklamo na siya during the time na namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, natangkap siya. Pero anong sagot niya? Sabi niya, naked came I out of my mother's womb, naked shall I return to God. Blessed be the name of my Lord. Purihin pa rin ang pangalan ng Diyos. So napaktiyak ang Diablo. Nung dumin, Satan is the accuser of the brethren. Palagi niya kang inaakusa. So baka mayroon ang inaakusa niya rito na napatunayan niya na hindi totoo. Kailangan kayo sa inyong integridad. Amen? Amen. Patunayan ninyo na mali ang akusasyon sa kawal na hindi kayo masibog pag-abot sa pagsulamit, pag-abot sa mga trials, pag-abot sa persecution. Patunayan ninyo hindi kayo masibog dahil ang pananampalataya sa Diyos ay napakalakas. Amen? He has a good testimony before God. Number 3, he was a faithful worker. Sabi niya, we also be required and we know that our record is true. So, pinapatunayan ni John ang buhay niya. I had many things to write, but I will not write with ink and pen. Write I am today, but I trust I shall surely see thee. Gusto niya makita si Demetrius. I trust I shall surely see thee, and we shall speak